Happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. At magandang hapon din po sa mga nanonood ngayon sa Facebook Live, pati rin po sa mga nandito sa Zoom. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos, tayo po ay dadako na sa ating sundown worship o sa ating devotional ngayong araw ng Sabbath. So, ang ating pong devotional ay makikita pa rin po sa libro na From the Heart, November 25. Ang pamagat po nito ay A Holy People. So, sabi po sa key text na makikita sa Psalm 64:10, "The righteous shall be glad in the Lord and trust in Him, and all the upright in heart shall glory." This scripture will be literally fulfilled. Everything is to be shaken that can be shaken, that those things that cannot be shaken may remain. I am amazed as I consider the past, present, and future of the people of God. The Lord will have a pure, holy people, a people who will stand the test. All believers need now to search their hearts as with a lighted candle. So, sinasabi po dito mga kapatid na ang ilan sa mga bagay sa mundo ay babagsak o magiging walang halaga. Ngunit may mga bagay na mananatiling matatag at mahalaga. Kasi sabi nga po 'di ba sa Hebreo 12:27 na aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Tsaka sabi din po na kailangan natin suriin ang ating mga puso. Kung yung mga intensyon ba natin o mga layunin ba natin ay nasa kalooban pa rin ba ng Panginoon. So, sa pamamagitan po neto, ito ay na tayo bilang mananampalataya ay inaasahang magiging tapat at magiging matatag sa mga pagsubok na darating. Before us is held out the wonderful possibility of being like Christ, obedient to all the principles of the law of God. But of ourselves we are utterly powerless to attain to this condition. All that is good in us comes to us through Christ. The holiness that God's word declares we must have before we can be saved is the result of the working of divine grace as we bow in submission to the discipline and restraining influence of the Spirit of truth. So, ang sabi po dito, may magandang posibilidad po na maging katulad tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo ng batas ng Diyos. Ngunit sa atin pong sarili, wala tayong makakayahan na makamit ito. Lahat ng kabutihan sa atin ay nagmumula kay Kristo. So, yung kabanalan na sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan natin para maligtas ay isa po itong resulta ng biyaya mula sa Diyos habang sumusunod at sumasailalim tayo sa patnubay ng Espiritu ng katotohanan. Kaya wala po tayong dapat na ipagmalaki at ipagmayabang na nagiging nasunod natin ang karakter ni Christ nang dahil sa ating pagsisikap lamang. Kasi hindi po natin ito maa-achieve kung wala po ang tulong ng Panginoong Jesus. The work of transformation from unholiness to holiness is a continuous work. Day by day, God labors for our sanctification, and we are to cooperate with Him by putting forth persevering efforts in the cultivation of right habits. The way in which we are to work out our own salvation is plainly specified in the first chapter of 2 Peter. So mga kapatid, ang proseso po ng pagbabago mula sa kasalanan patungo sa kabanalan ay patuloy at nangangailangan ng pakikipagtulungan natin sa plano ng Diyos para sa ating pag-unlad at paglago. Kailangan natin na makipagtulungan sa Kanya at magpakita ng matatag na pagsisikap sa paghubog ng tamang gawi at pamumuhay. So, ang Biblia po, particularly sa 2 Peter chapter 1, ay nagtuturo kung paano natin maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagtityaga at pagsunod sa mga gabay na ibinigay.
Constantly, we are to add grace to grace. And as we do this, God will work for us upon the plan of multiplication. He is always ready to hear and answer the prayer of the contrite heart, and grace and peace are multiplied to His faithful ones. Gladly, He grants them the blessings that they need in their struggle against the evils that beset them. Those who listen to the counsels of His word shall not want any good thing. So, nagpapakita po dito mga kapatid na napakaganda po or ang Panginoon po ay may kagandahang loob talaga sa mga taong tapat sa Kanya. Dahil sinasabi po dito na habang patuloy tayong magpakita ng awa at kabutihan sa iba, ay patuloy din dadami ang biyayang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Kanyang mga aral, ay handa po siyang magbigay ng mga biyayang kailangan natin upang malampasan ang mga pagsubok at mga hamon sa ating buhay. Ito po ay isang pangako na kahit na may mga pagsubok o mga temptation, mga taong tapat at nananalig sa Diyos ay tatanggap ng tulong at biyaya na kinakailangan para sa kanilang kaligtasan at kabutihan. So, wala po tayong dapat na ipagmalaki at ipagmayabang na nakamit natin ang isang bagay dahil sa ating pagsisikap lamang. O kaya, napanagumpayan natin ang ating kahinaan dahil sa ating pagsisikap lamang. Ang lahat ng pong iyon ay biyaya lang po ng Panginoon. Kaya, ibalik po natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. God will more than fulfill the highest expectations of those who put their trust in Him. He desires us to remember that when we are humble and contrite, we stand where He can and will manifest Himself to us. He is well pleased when we urge past mercies and blessings as a reason why He should bestow on us higher and greater blessings. So, sinasabi po dito na kung tayo ay nagtitiwala at nagpapakumbaba sa Diyos, handa po siyang ipakita ang kanyang pagmamahal at presensya sa ating buhay. Ipinapakita rin dito na kapag nagpapasalamat tayo sa mga biyayang natanggap natin, maaaring maging daan ito para sa mas marami pang magandang bagay na ibibigay niya sa atin. Kaya panatilihin po natin yung pagiging grateful po natin mga kapatid, Kasi kapag nagiging grateful tayo sa mga bagay-bagay kahit maliit man yan or malaki, nakikita po yan ng Panginoon at mas bibigyan pa tayo ng napakaraming biyaya. Kahit nga tayo, 'di ba, kapag nagbigay tayo sa isang tao ng kunwari maliit lang na bagay at nakikita natin na naa-appreciate niya 'yon. So parang nai-encourage pa tayo na mas magbigay pa ng magbigay pa tayo sa mga susunod na pagkakataon dun sa tao na 'yon. He is honored when we love Him and bear testimony to the genuineness of our love by keeping His commandments. He is honored when we set apart the seventh day as sacred and holy. To those who do this, the Sabbath is a sign, that they might know, God declares, that I am the Lord that sanctify them. Sanctification means habitual communion with God. There is nothing so great and powerful as God's love for those who are His children. So, natutuwa po ang Panginoon mga kapatid kapag sinusunod natin o pinapakita natin ang pag-ibig sa Kanya at pagiging tapat sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Tsaka natutuwa din po siya kapag binibigyan natin ng halaga at sineset apart natin ang 7th day bilang banal na araw. Dahil ang Saturday Sabbath po ay nagiging tanda ito ng pagiging banal. So kaya po yung pagiging banal ng tao or sa atin, hindi po yun nangyayari or hindi po yun na-achieve sa isang araw lang po. So, yung pagkagising mo ay sanctified ka na. Hindi po Sabi po dito, sanctification means habitual communion with God. So, araw-araw po tayo dapat nakikipag-ugnayan sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya,
sa pamamagitan ng pananalangin at araw-araw po natin pakikinggan yung mga salita niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. At higit po sa lahat mga kapatid, wala pong mas malakas at makapangyarihang pagmamahal kaysa sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. So, ayan po mga kapatid, bilang nag-aangkin na bayan ng Diyos, sana po ay isa tayo sa mga mananatili at hindi nayayanig. At kinakailangan po natin na suriin ang ating mga puso na yung mga layunin ba natin, yung mga desires ba natin ay naayon pa rin ba sa kalooban ng Panginoon. Natatransform tayo or nasasanctify tayo ng dahil sa kanyang tulong at hindi sa ating sariling pagsisikap lamang. At ang pagiging banal po ng bayan ng Diyos ay isang proseso. Araw-araw po tayong laban, no? Nakikipaglaban po tayo sa ating mga sariling kahinaan, mga kagustuhan natin. Kaya madalas, tayo ay sinusubok ng Panginoon upang matransform yung character natin. Kasi sabi nga, character is both transformed and revealed by test. So, sinusubok tayo ng Panginoon, mga kapatid. So, kunwari, nagdadasal tayo na bigyan tayo ng isang mapagmahal na puso. So, yung sagot ng Panginoon para matransform tayo ay hinahayaan niya na may dumating na tao na hindi ka mahal-mahal upang turuan tayo na mahalin yung tao na yun. Tsaka, kung gusto ng Panginoon na turuan tayong magiging mapagpatawad, hahayaan niyang mangyari sa atin ang mga masasakit na bagay or hayaan niya na saktan tayo ng ibang tao, emotional man or physical, para turuan tayong magpapatawad sa iba. So, kailangan lang po natin na magpasakop sa Panginoon upang tayo ay tulungan niya na magiging banal. So, yan lang po mga kapatid, marahil ay hindi ko po nabigyan masyado ng diin ang ibang bagay sa devotional natin ngayon. So, I'd appreciate it po kung magbabahagi din po kayo ng mga natututunan ninyo o mga karagdagang insights nang sa ganun ay mapakinggan natin at mapagkukunan natin ng leksyon din. Maraming salamat po at God bless sa ating lahat.